Good morning po Kuya Melvin at sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Ayan, so tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon sa mga makalangit na dako ngayong September 29. Tayo ay malwalhating magtatagumpay. Ayan. So tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga po na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming gabayan, Lord, at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. At aming maranasan ang inyo pong kalwalatian, ang inyo pong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pinaka-text, John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus na sinasabi niya, dinaig na niya ang sanlibutan. Yan, dinaig na ng ating Panginoon ng sanlibutan. Kung dinaig na ng Panginoon ng sanlibutan, ano ang sabi dito? Magkaroon tayo ng kapayapaan. Huwag tayong mag-alala. Laksan ang ating loob. Bagamat may pag-uusig na darating, laksan ng loob. Yan yung panawagan niya doon sa mga alagad din eh. Magkaroon sila ng kapayapaan, laksan ng loob. Sabi niya, dinaig ko na ang sanlibutan, siya ay napako, siya ay muling nabuhay at siya ay pupunta sa langit. So tapos na. No? Tinalo niya na ang sanlibutan, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Kaya sa ating Panginoong Hesus ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga alagad ngayon ay dapat, o ang mga mananampalataya ngayon hanggang sa susunod na panahon, ay laksan ang loob na sumampalataya sa Panginoon at magkaroon ng kapayapaan. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, ang sabi ng tagapagligtas, upang ang kagalakan ay manatili sa inyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap. Sabi dito sa John chapter 15 verse 11. Paano magiging ganap? Ang gawaing pananagumpay ay hindi walang kagalakang gawain. Tunay ngang hindi. Nangangahulugang ito ng komunikasyon sa langit. Yan. So ito pong kagalakan mga kapatid, yung pananagumpay natin. Ito po ay ang pinakasekreto ay komunikasyon sa langit. Ibig sabihin, pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. No? Sasampalataya sa ating tagapagligtas. Dadalangin sa ating Diyos. Makikipag-communicate sa Kanya araw at gabi. Makakarating ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Makakahingi ka at tatanggap, mananampalataya at mapapasa kay Kristo ang mahinang kaluluwa. So ibig sabihin, ang nagpapalakas sa atin mga kapatid ay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So paano tayo makakarating sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin? Yan. Yung nanghihina nating puso, nanghihina nating buhay, yung nanghihina natin pananampalataya ay magiging malakas sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos at wala nang iba. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung malwalhating pagtatagumpay ay mararanasan natin dahil nagtagumpay na si Jesus Christ. Ang kailangan lang natin ay constant na komunikasyon sa ating pong tagapagligtas. At sabi po dito, nangangahulugang itong magagawa ng sangkatauhan ang kalooban at paraan ng Diyos. Ang sangkatauhan at ang kadyusan ay nagsama para sa layuning ito. Ano daw po yung kasangkatauhan at ang kadyusan? Ibig sabihin ng Panginoong Diyos, nagkatawang tao para yung layunin ng pagkatagumpay ng pagliligtas sa atin ay maganap. Yan. Para tayo ay makapag-communicate sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay nagkatawang tao para sa atin. Yun ang sinasabi dito. Ang Diyos ay nagpadala ng mga pagsubok, upang patunayan kung sino ang matapat na magtatagumpay sa tukso.
tayo ay dinadala sa pagsubok upang makita kung tayo ay magtitiwala sa kapangyarihang wala sa ating sarili. Pero sa ngayon sa Biblia, yung word na ito na nagpadala, yung word na yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 13 ay iyon po ay pinahintulutan, no? Pinahintulutan ng Panginoon. Okay, doon natin kukunin yung appropriate na word sa banal na kasulatan. Yung pong pinahintulutan ang mga tukso. Kasi hindi naman po nanunukso ang Diyos para tayo ay magkasala. No, hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun yung purpose ng Panginoon. Bakit niya pinahintulot yung tukso? Ang tukso ay pinahintulot ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay natin para magtiwala tayo at manampalataya tayo sa Kanya. Hindi para mapalayo sa Panginoong Diyos. Ngayon kung tayo ay mapapalayo sa Panginoong Diyos dahil sa mga pagsubok sa buhay, dahil tayo ay mayroong karamdaman, dahil meron tayo mga problema, hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Dahil ang purpose ng Panginoon, magtumibay tayo sa pananampalataya. Kaya kapag tayo ay nahihirapan, ang gagawin natin, dadalangin tayo sa Panginoong Diyos. At huwag tayong mag-alala. Sabi doon, ipayapa ang ating loob. Lakasan natin ang ating loob, mga kapatid. Bakit? Bakit kailangan natin laksan ang ating loob? Dahil ang Panginoon, unang-una sa lahat, ginagabayan tayo. At syempre may pangako siya na siya muling babalik at bibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Buhay na kailanman ay hindi na magkakasakit. Buhay na kailanman ay hindi napapanaw. Bawat isa ay mayroong din natutuklasang gawi ng pagkatao na kinakailangang magliwanag sa pamamagitan ng pagsubok. Pinapahintulutan ng Diyos yun. So binawi niya na po dito yun. No, ibig sabihin, nilinaw na niya yung pagpapadala na word sa pinapahintulutan. Ayan, no, pinahintulutan ng Diyos. Siya na sapat sa kanyang sarili na labis na tuksuhin upang kanilang maunawaan ang kanilang pagiging walang kakayahan. So dito po mga kapatid ko, no, ibig sabihin yung kakayahan natin, yung mga talento natin, lumilitaw yun sa mga pagdumaraan tayo sa matinding pagsubok. At dito mga kapatid ko, kaya masasabi natin na ang Diyos hindi sa kanya galing yung mga pagsubok, kundi pinahintulutan niya lang. Pwede niyang harangan, pero pinalalagpas niya yung mga pagsubok na kaya lang nating magawa. So kaya dito, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos, siya rin ay nakaranas ng panunukso ng kaaway. Siya rin ay nakaranas ng matinding mga pagsubok, lalo na doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Pero nakayanan niya ito sa tulong ng kanyang Ama. Ibig sabihin, yung panalangin, yung pananampalataya bilang nagkatawang tao, pananampalataya sa promise na siya mabubuhay sa ikatlong araw ay nangyari. Ayan, ay nangyari mga kapatid. Kaya dito mga kapatid ko, no, sa mga panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, aalalahanin natin na pinahintulot ito ng Diyos para magtumibay tayo sa pananampalataya. Magtumibay tayo at magtiwala sa Kanya. At syempre mga kapatid, dapat nating alalahanin din na may pangako ang Panginoon na tunay na kagalingan sa ikalawa niyang pagbabalik. May tunay na kagalingan at buhay na walang hanggan sa ikalawa niyang pagbalik. Yan yung pangako. Kung natupad na ang mga pangako ng Panginoon nung una, mas matutupad ang pangako ng Panginoon, lalong matutupad ang pangako ng Panginoon sa hinaharap. Yan. Siya ay naghirap sa malalim na tubig ng pagpapakasakit upang masakop ang ating mga kaluluwa, upang makilala natin siya at si Jesucristo na kanyang ipinadala, upang magkaroon ng malalim na pagdanasa sa puso na malinis mula sa karumihan at umahon mula sa pagsubok na mas dalisay, mas banal, mas maligaya. So sinasabi po dito mga kapatid ko, no, nagpakasakit ang ating pong Panginoong Diyos. Siya po ay nagkatawang tao upang yung lahat ng mga kahirapan, mga pagsubok ay maranasan niya, nang sa ganun lalo niya tayong maintindihan at lalo niya tayong damayan at gabayan. Upang sa ganun mga kapatid, no, ang lahat din ng mga daraan sa mga pagsubok na matitindi
kapag dumaan doon ay hindi na matatakot, kundi sasampalataya at magtitiwala sa Panginoon, nasasamahan ng Panginoon hanggang sa dulo. Yung mga disciples, sila'y inusig mga kapatid hanggang sila ay namatay, mga disipulo ng Panginoong Hesus. Nangamatay din sila. Pero ang kagandahan doon, along the way, naging payapa yung kanilang pag-iisip, naging matatag yung pananampalataya nila na yung pangako ng Panginoon na muling pagkabuhay ay kanilang mararanasan. Sa ngayon sila ay mga natutulog at naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. And pag nilay-nilay natin sa sanlibutan at ay talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang isa na lang ating idadalangin, ang mga tao na mananampalataya ay mag-alam sa puso't isipan yung mangaral ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Kadalasan tayo ay pumapasok sa pugon ng paghihirap. Ng ating kaluluwa ay nadidiliman ng pagkamakasarili. Ngunit kung magtsatsaga sa isang mahalagang pagsubok, tayo ay lalabas na sumasailalim sa banal na pagkatao. So sabi po dito, no, lumalabas tayo sa paghihirap, sa madilim na pagkamakasarili. Pero kailangan tayo magtiyaga, ang sabi po dito, para madalisay yung ating pong karakter. Yan din ang isa sa mga bagay dyan, ng nais ng Panginoon. No, humaharap tayo sa mga pagsubok sa buhay, nang sa ganoon tayo ay madalisay ng ating pong tagapagligtas. Yung ating pagiging makasarili ay mabawasan at tayo ay maging mapagbigay, lalo na sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Yung pagiging makasarili natin ay maging maka-unite tayo sa gawain ng ating pong tagapagligtas. Sabi sa awit 37:6, kanyang pag-ibayuhin ang katwiran tulad ng liwanag at ang kahatulan gaya ng tanghali. Yan. Kung ang layunin ng Panginoon sa pagpapahirap ay maganap, ano yung nais ng Panginoong Diyos sa pagpapahirap? Yung lumakas yung pananampalataya natin. No? Pinahihintulutan niya ng Panginoon pero hindi ang Diyos ang nagbibigay niyan. Pinahihintulutan niya ng Panginoon na kaya nating malagpasan para tayo ay magtiwala, magtumibay sa ating Panginoong Diyos. Para tayo ay hindi maligaw ng landas at siya lang ang ating tawagan. No? Hindi rin yung nilagay ng Panginoon, hindi rin ipinahintulot ng Panginoon yung mga pagsubok para siya ay sisihin. No? Dahil hindi naman ang Diyos ang nagbibigay niyan, kundi pinahihintulot niya, mga kapatid. Pinahihintulot niya para tumibay yung ating pananampalataya. Dahil yung katawan natin, no, kaya naman itong palitan ng Panginoong Diyos, sa totoo lang. Kaya naman itong baguhin ng Panginoon. Pero yung karakter natin, hindi niya yun mababago ng isang iglap lang. Dahil yun ay kasanayan sa buhay na ito at pagpili natin sa ating Panginoong Diyos. Manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Sa Marcos 14:38, ang sikreto pala para hindi tayo matukso ng kaaway o hindi tayo mabitag ng kaaway, hindi tayo magkasala, ay manalangin, mga kapatid. Manatili kayong laban sa palihim na paglapit ng kaaway. Manatiling laban sa mga dating gawi at natural na pagkahilig. Baka igiit nila ang kanilang sarili. Pilitin silang bumalik at magmanman. So dito po, mga kapatid ko, si Satanas ang nagdadala ng mga pagsubok sa buhay natin, ng mga tukso sa buhay natin. Hinahayaan ito ng Panginoon. Ano? Pinahintulutan ng Panginoon ito para magtumibay tayo. Again, pinalalagpas niya yung kaya lang natin. Yung mga tukso na kaya nating lagpasan. So si Satanas gagawin ang lahat para tayo mawala sa Panginoon. Pero dito, inaalalayan pala tayo ng ating Panginoong Diyos. Yung mga tukso lang na kaya natin lagpasan, yung pupunta sa atin. No? Hindi katulad sa panahon ni Jesus Christ nung siya tinukso. Talagang all out yung panunukso ng kaaway. Lahat ng avenues ng buhay ay itinukso sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga sa Spirit of Prophecy, araw-araw siyang binabanata ng kaaway. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Tayo, mga kapatid, yung tukso na dumarating sa atin, yun piling-pili na yung kaya lang natin. Alam niyo yung piling-pili. Kapag kayo ay namili ng gulay, kapag huli ka na o namili ka ng isda,
Kapag huli ka ng bumili, tanghali ka ng bumili, yung mabibili mo, yung mga pinagpilian na. Parang pangit pakinggan yung pinagpilian na kapag bibili ka ng mga pagkain. Pero magandang pakinggan kapag yung panunukso, yung mga pagsubok, pinili na ng Panginoong Diyos. Pinili niya yung papahintulot niya na dumating sa atin. Na yung pinili niya na yun, alam ng Panginoong Diyos na kaya natin. Yan, alam ng Panginoong Diyos na kaya natin. At syempre, bukod pa doon, nakaalalay pa ang ating tagapagligtas. Kita nyo na? Bantayan ang mga isipan, bantayan ang mga plano. Bakit? Baka maging sentro nila ang kanilang sarili. Yun. Ibig sabihin mga kapatid, sa plano natin, number one na dapat na nakasentro ay ang Panginoong Diyos. Sa ating isipan, number one na nakalagay ang ating Panginoong Diyos, hindi yung ating sarili. Bantayan ang mga kaluluwang binili ni Kristo sa kanyang dugo. Bantayan ang pagkakataon na magawan sila ng kabutihan. Ang isang malaking krisis ay nasa unahan natin. So ibig sabihin, ang malaking krisis nasa unahan natin, ibig sabihin mga kapatid, baka tayo ay mahulog sa patibong na maging I-centered tayo. May ganung pagkakataon kahit tayo ay nagsasamba sa Panginoong Diyos, may panahon na tayo ay nagiging self-centered, di ba? At hindi Christ-centered. May ganung pagkakataon. O kaya sa lahat ng gagawin natin pagbiministry, sisiguraduhin natin na ang Diyos ang matataas sa ating paglilingkod, hindi ang ating sarili. Yan. Kahit man yan, ikaw ay nag-presider, kumanta, ikaw ay nag-speaker, ikaw ay nag-donate, ikaw ay gumagawa sa pagpapatayo ng church, mayroon kang ibinigay para sa gawain ng Panginoon, see to it na yung action natin mga kapatid, ang Diyos ang mawalhati at hindi ang ating sarili. Mga kapatid ko, napakamaling-mali na kapag ikaw ay nag-donate, nagbigay sa gawain ng Panginoon, ay ipagyayabang mo sa Panginoon na Panginoon, ibinigay ko ire. Hindi mga kapatid. Dapat ay papurihan natin ang Panginoon. Ang tamang term ay, Panginoon, salamat sa binigay niyong blessings. Ibinabalik ko lamang ang blessing na ito sa inyong gawain. Kayo po ang may bigay nito, di ba? Pero kung sasabihin mo, ako, yun ay self-centered mga kapatid at hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kapag kaganon tayo, madali tayo mabibitag ng kaaway. Sabi dito, upang malampasan ang mga pagsubok at tukso at upang magawa ang mga katungkulan ay nangangailangan ng pananatili sa pananampalataya. Ayan mga kapatid ko, no? Pero minsan pag dumarating tayo sa mga pagsubok at mga tukso, yung ating pananampalataya ay medyo nagyegewang. Kapag nagyewang tayo mga kapatid sa pananampalataya, talagang lalagpak tayo. Pero kung gusto nating malampasan ito, magtumibay tayo sa pananampalataya sa Panginoon, na Panginoon, alam ko na nararanasan ko to kasi alam niyo kaya ko tong lagpasan. Pinahintulot niyo to para lalo akong lumakas sa pananampalataya. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na madagdagan yung aking paniniwala sa inyo. Sabi dito, ngunit tayo ay malwalhating magtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus. Siyempre, wala isa mang magbabantay, nananalangin, mananampalatayang kaluluwa ang masisilo ng kaaway. Basta't mayroong matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na ang pangako ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 10, kapag tayo ay nasa kamay ng Panginoong Diyos, hindi tayo maagaw ng kaaway kailanman. Paano tayo malalagay sa kamay ng Panginoong Diyos? Sa kamay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Kaya sabi dito sa 16:33 ng John, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So parang bang sinasabi ni Jesus Christ, nagtagumpay na siya sa mga pagsubok sa buhay na ito. Kaya magtatagumpay tayo din sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang nararapat na meron tayo ngayon ay magkaroon ng kapayapaan ng ating pag-iisip at laksan natin ang ating loob dahil ang ating Panginoong Hesus nagtagumpay na. Kung sasampalataya tayo sa Kanya, tayo rin ay magtatagumpay dahil ang ating sinampalatayanin ay nagtagumpay. Ibig sabihin mga kapatid, kumbaga sa salitang makasanlibutan, sa sugal, tumaya ka na doon sa yamado
Hindi lang yamado eh, alam mo ng panalo, di ba? Para bagang movie, no? O para bagang laban sa boxing. Pag tapos na yung boxing, wala na nang tataya doon. Tapos na eh. Replay na, di ba? Pero tayo dito mga kapatid, no? Napaka spoon feeding pa nga tayo dito sa pananampalataya. Bakit? Replay na yung binabasa natin sa Biblia eh. Replay na yung pagkapanalo ni Jesus eh. Natural na doon tayo kay Jesus dapat na manampalataya kasi nakita na natin sa Bible na siya ay nagtagumpay na. Babalik na lang siya para sunduin yung mga nanampalataya sa kanya, yung mga nakibaka sa kanya, yung mga nasa panig ng ating Panginoon. Kaya ang matalinong tao dapat na lumapit sa Panginoon dahil nanalo na si Jesus Christ. Ikaw ba, tataya ka ba dun sa talo na? Hindi ah. Doon ka sa panalo. Alam na alam ng mga sugarol, di ba? Doon sa panalo siyempre, doon sa malakas at doon tayo sa ating pong Panginoon. Kaya may mga laban at hamon ng ating buhay na naranasan natin ngayon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, laksan natin ang ating loob. Ang sabi ng ating Panginoon, nababagabag man tayo, marami tayong iniisip na kung ano, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng kapayapaan ng ating pag-iisip. Yan po ang magiging lakas natin. Kapag tayo ay nag-alinlangan, kapag tayo ay nabalisa, manghihina yung katawan natin. Pero kung gusto natin palakasin ang ating katawan, magkaroon ng kapayapaan ng ating pag-iisip. Laksan natin ang ating loob at magtiwala tayo sa pangako ng ating tagapagligtas. So ngayon po ay aking isinasama sa panalangin yung aking misis na nawa ay hindi siya lagnatin. Kagabi ay sobrang medyo hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Kasama po sa panalangin. At din po yung mga women's sa Area 2 na pupunta ngayon sa Baysa. Ayan, si Mrs. sana sama kaya lang hindi nakasama. Si Ate Lori lang atay naka-join dito sa West. At ngayon din po, isama natin sa dalangin ang iba natin mga kapatid no, galing sa Baguio na papauwi ngayong araw dahil sa stewardship seminar, sama natin sa panalangin na sila ay makauwi ng maayos. At ngayon din po ang mga may karamdaman sa mga oras na ito. Si Sister Abel, salamat sa Panginoon. Siya ay nakita namin nakapagsimba kahapon at patuloy na ang kagalingan ay kanyang maranasan at patuloy na palakasin ng Panginoon ang kanyang loob at magkaroon ng kapayapaan. Patuloy ang kanyang pag-iisip kasama ang kanyang pamilya, patuloy na magtumibay sa pananampalataya. At patuloy nating idalangin ang bawat isang mga kapatid. At tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Belasano. Pakinggan po muna natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos ngayong pong umaga na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa napakagandang aral na aming natutunan sa umaga na ito. Salamat at muli niyo kong binigyan ng pagkakataon na marinig ito. Marami sa amin ang nasa mabigat na pinagdadaanan at salamat sa pag-asa ng maluwalhating pagtatagumpay na inyong binigay sa amin. Sa umaga na ito, nakita namin kung ano ang mga paraan namin dapat namin gawin upang kami sama-sama maging maluwalhating matagumpay, masaya habang kami nasa pagsubok sa aming buhay. Salamat sa inyong mga gabay at patnubay. Ang dalangin po namin ay alisin niyo po sa amin ang pagdududa at samaan o ibigay niyo po sa amin ang magiging matibay, matatag na paniniwala at pagtitiwala po sa inyo. At alisin niyo rin po sa amin ang pagiging makasarili ng aming priority, ang aming kagalingan, ang aming pagtatagumpay sa pagsubok instead sa paglilingkod po sa inyo at pagtitiwala. Ama, ito ay aming hindi napapansin na aming pagkakasala, ang pagiging makasarili. Ngayon nakita namin ito at salamat at pinahalala niya po sa amin. Sa umaga na ito, nais namin ipanalangin aming mga sarili. Patuloy kami samahan ng Holy Spirit sa araw-araw. Mas matuto pa sa pamamagitan ng inyong mga aral sa bawat umaga. Matuto kaming patuloy na kumonekta po sa inyo. 100% na magtiwala po sa inyo. Sapagkat dito sa libutan wala kaming kasiguruhan sa ano pa mang mga bagay. Maraming salamat po sa pagmamahal. Ngunit sa kabila na inyong kabutihan, heto kami ay makasalanan. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Salamat din sa
pagmamahal na inyong ibinigay sa amin, na kami ay hindi niyo pababayaan na ang buhay namin ay magiging makulay, na ang mga pagsubok ay kayang-kaya namin malampasan, at lahat ng bagay ay mayroong saya kapag kasama po namin kayo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Nais namin isama sa panalangin ang iba pang may mga prayer request sa umaga na ito. Si Ma'am Karin, naway wag siyang matuluyang magkasakit at bumuti ang pakiramdam sa umaga na ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapahinga. At kintin ang mga women na magta-travel patungo sa kanilang pupuntahan, ingatan po sila sa daan sa umaga na ito. At kintin niyang mga pabalik galing ng Baguio, mga nag-seminar ng stewardship, ingatan din po sila sa kanilang pagbabiyahe. At kintin ang pasasalamat para kay Sister Amil na siya ay nakasimba na at patuloy po nakagalingan, nakigawad po sa kanya. Dalangin din po namin si King Joseph Bayad na siya po ay nilalagnat, at ipuin po siya na niya mapagpagaling na kamay. At ganyan din ang aming panalangin para kay Sister Vicky Jimenez na nagtatrabaho po siya sa malayo sa kanilang pamilya. Siya po ay may pinagdaraan ng karamdaman, sa pagsubok sa karamdaman. O dakilan Diyos, iparamdam niya po sa kanya yung pagmamahal. Alisin po sa kanya ang pag-iisip, ang maliit na pagdududa, at palitan ito ng saya na nagmumula po sa inyo. Nawa, tulungan siya na makapag-focus sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Pag sa ganun, ang kanyang unti-unting pagtatagumpay ay hindi niya unabis maranasan, bagkus ang makita niya ang iyong kabutihan at pagpapala. Ingatan din ng kanyang mga pamilya sa kanilang bahay, na patuloy silang samahan sa araw-araw na pamumuhay. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga prayer request, ang mga exam, board exam sa araw na ito. Si Ma'am Berna at saka si Sister Allen Kahukom ay sama namin sa panalangin na sila sa pagkabila ng kanilang pag-review sila ay makapasa. Ngunit anuman ang maging resulta nito at ang kalooban nyo masunod, hindi ang aming nais, pagkas patuloy kami maglilingkod sa inyo ano pa man ang maging resulta nito. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang mga may prayer request. Si Sister Hazel sa kanyang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, samahan po ninyo siya sa araw-araw. Saka recover din ng mga kapatiran, si Hannah Lopez, si Uncle William Seraspe, si Brother Daniel Gonzalez. Kagalingan din para kay Kenel de la Cruz, kay Sister Melba Tabio Sienson, kay Irian May Melihor, kay Brother Bitoy Castillo, Ate Gloria Vicencio, Gloria Marcos, kay Sister Teresita Daire Tres, kay hindi yung kanyang dalawang anak at mga apo. At ganyan din si Ricardo Honcia, Tate Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, Angel Prianesa, Estrella Gagasin, Sister Ana Rospel Hermino, at lahat ng mga pamilya namin na nakikinig ngayon. Ipatuloy niyo po kami ingatan sa maghapon. Ang gayon din ng family, good health sa family na Sister Medin Piligro Kotao, kasama na si Nahara and Cory, si family ni Ate Milen, kasama na yung kanyang mga anak at apo. Kalusugan din ng sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, Sister Nimpa Rivera, kasama na yung kanyang family sa Bukidnon, sina Tito Janet Salvado and family, sina Rona, LG, Robert Huncia family, Acuevas family, Alcosaba family, kasama na si Ariel Enchona. Ganyan din ang mga panalangin namin sa mga naghihintay ng kanilang munting anghel, Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa. Dalangin din namin ng recovery, healing at kalakasan sa mga sumusunod na may mga karamdaman. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Pining Eugenio Javier, si John Pulcheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Brother Gary Mercado, Brid Renato, si Estrella Gargasin, si Claire Andaya, Judilyn Perolino, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero at Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. O dakilan Diyos, kayo po ang nakakaalam ng aming sitwasyon, ng aming kalusugan sa mga sandali na ito. Hinyo po kami hipuin patuloy niyo mapagpagaling na kamay, at di lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit sa aming espiritual na kalagayan.
Kami po ay nangangailangan ng inyong gabay sapagkat sa aming pang sariling kakayanan ay wala po kami magagawa. Itong lahat ay aming inihiling. Pagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.